na monitor ng Philippine Navy ang pinakamalaking presensya ngayon ng mga barko ng China dyan po sa West Philippine Sea. Sa teritoryo ng Pilipinas, 207 na mga barko ng China na nakita po dyan simula September 3 to September 9. Ala, ano bang ginagawa nila dyan? Rear Admiral Roy Vincent Trinidad at tagapagsalita ng Philippine Navy, makakausap natin. Rear Admiral Trinidad, magandang umaga. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, this is Aljo Bendio, sir. Yes, Aljo, mayong buntag sa imo Mayong at buntag. sa mga sumusubaybay. Unsa Sa man ni Punto Asintado Reload. Yes. Magandang umaga sa Magandang lahat. umaga po. Naunsa man ni karon na Rear Admiral. Gadaghan naman yung mga barko sa China, ang dumadami na. Ilan na ito? 203 CCG ships. Meron pang PLA Navy warships, Chinese militia vessel. Naku, mas dumami. Ano kayang kanila pong pakay po dyan, Rear Admiral? Yeah, alam mo ito, Aljo, ito ay part ng approach sa China. They want to take control of the entire South China Sea. Agoy. Ang ginagamit nila, hindi lamang gray ship, at pati Coast Guard at yung multipliers nila, yung mga maritime militia. Kung mapansin natin, ang karamihan na nasa West Philippine Sea, sa mga features natin, and ang nakatutok sa Sabina, Escoda Shoal, ay karamihan doon ay mga maritime militia. Okay. Ito ay part ng overall design nila to control the entire South China Sea. Hala. Ano pong paano plano ngayon ng sandatang lakas, lalo na ng Philippine Navy? Yeah, ito ay kasama sa sinasabi ko noon na this is part of the modern day challenges that the Philippine Navy and the entire AFP faces in the West Philippine Sea. So, bagamat may mga ganitong challenges, we will continue performing our mandate. We will not be deterred in conducting our RORI missions, in showing the flag, in challenging all, not only the PLA, Navy, Coast Guard, and Maritime Militia, but lahat ng mga foreign vessels na pumapasok sa atin, challenge natin. Yung mga ayaw umalis, nire-report natin sa ahensya ng gobyerno. Paano po yan, sir, sa susunod nating RORE? Ang dami na po niyan. Magiging successful pa rin ba? Yeah, yung ating next na RORE sa LS-57 sa Ayungin Shoal ay nasa control naman yan ng Naval Forces West at ng Western Command. And kung ano man ang mangyari, we have contingencies in place for any developing situation. Andun pa ba yung BRP Teresa Magbanwa sa... Asan ba siya? Sa Ayungin ba siya ngayon o nasa Escoda? Escoda pala? Sa Escoda o sa Opo, Bina. nandun pa. Yes, nandun. Oo, wag niyo pong hayaan po sigurong umalis po yung Coast Guard na vessel natin dyan. Ano pong pinakahuling pakikipag-usap ninyo sa Coast Guard tungkol sa BRP Teresa Magbanwa? Hinaharas ba sila doon, sir? So far, wala pa tayong report Okay. as of yesterday of any new harassments conducted sa Magbanwa. PLP sa Magbanwa from the Coast Guard. Wala ba tayong backup ship doon sa Coast Guard natin from Philippine Navy sa Escoda? Meron naman sa Philippine Navy under Naval Forces West, pero hindi naman ito nakatutok lamang sa Escoda. Meron. Increase tayo ng operational tempo, ng off-tempo, nakaubuhan ng West Philippine Sea, Okay. focusing on our 9 features. Ilan hong barkong Philippine Navy ang nandyan po? Nagpapatrolya ngayon sa WPS? I could not give the specific details, Aljo, ano? Okay, sige po. Pero ang position ng Philippine Navy right now, because of the guidance of the Secretary of National Defense on the Comprehensive Archipelagic Defense Concept, karamihan, if not lahat ng ating operational na malalaking barko, ay nakatutok na ngayon sa West Philippine Sea at sa Northern Islands. Tama ho, sir. Up to the extent of the exclusive contact zone. Tama ho yan, sir. Para at least man lang ibabantayan natin. Kasi baka tayo masalisihan. Baka mamaya yan, kung iiwan natin yung Escoda, pati na yung Ayungin Shoal, baka sila na una. Mauna na sila maglagay ng mga structures dyan. I-reclaim nila yan. Ginatatakot natin. Tama ho ba? Rear Admiral? Yeah, ayun na binabantayan natin Yun. sapagkat merong report few months back na merong pile-up of crash corals. Naku. Ito ba ay man-made o natural? Yun ang binabantayan natin. Saan ho banda yan, sir?
sa Sabina or Escoda. Hala. So may nakita na kayo Kaya dyan? nag-increase tayo. That's why we had to increase our monitoring Oh. doon sa Escoda Shoal. So dumami ho yung mga tawag dito, yung mga corals dyan sa Escoda? Crash coral sa monitor natin na tumataas. Naku, So tumataas. para matiyak natin na hindi ito man-made. Oh, kasi po pwede naman, Aljo, na tidal action. Over time, tumataas yan. Then, Okay. by times naman na humuhupa yan. So kung kung Just to tawag be assured na hindi ito man-made, binibiyan natin ng diin ang pagbantay sa Escoda. pero pag low tide makikita ba yang ano na yan, yung presensya ng mga crash corals dyan sa Escoda? Wala. Yes, Makikita? pag low tide, lumululo Pero yan. dati Pag sir, high tide, wala lumululo. naman ganyan. Dati, hindi ganun kataas. Hala. Pero again, over time, may mga time, depende sa tidal action, tumataas, bumababa. We just have to be assured right now na hindi ito man-made. Okay, sige po. Okay, keep us posted sir at please lang pa-monitor na lang po siguro. Opo, pakiusap po ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong panahon. At nasa likuran niyo po kami, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Maraming salamat, Aljo, at sa programa niyong Reload, Punto Asintado Reload. Maraming salamat sa atin. Okay. Si Attorney Jay Batumbaka naman ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang umaga, Attorney Jay. Ay, magandang umaga, Aljo. Sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga po. Oo, yan. Ito na, ang dami na nga mga barko nandyan ngayon sa West Philippine Sea. At kausap ko lang kanina si Rear Admiral Trinidad. Parang nakikita nila ngayon, minomonitor nila kung ito ba'y man-made na itong mga crash corals dyan daw sa Escoda. Ano ba itong gusto ng China? Talagang gusto ng sakupin ang buong West Philippine Sea at maglagay na ng mga artificial island? Well, una po, no, yung pananakop ay malinaw po yun. Malinaw yan. Objective yun. So, pwede nilang gawin yun sa pamagitan na nito deploy ng gandang mga barko sa lahat ng mga importanteng lugar dyan sa West Philippine Sea. At yun usually mga mabababaw na lugar katulad ng Reed Bank at yung Sabina Shoal nga. So, kaya sila nandun, no? Yung kanilang maritime militia at Coast Guard at ang kanilang Navy. Nagpapakitang gila sila at nagpapakitang lakas, no? Gusto nila tayo baling intimidate tayo. Naku, nawawala. Si Attorney Jay. Magiging Okay, go. signal po dyan ay yung barko mismo, no? Kailangan bantayan natin kung anong klaseng barko yung pinapadala nila doon, lalo na yung mga dredger, no? Madali po silang ma-identify dahil ang dami nga po dyan sa Manila Bay. Ginagamit doon eh. Malamang sila nga rin yung nag-reclaim ng ilang mga barko, isla doon. Pero pag nakita natin yun po, pihado talaga magre-reclaim na sila. Ano mo dapat natin gawin dito, Attorney Jay? Well, sa ngayon po, no, monitor na lang muna po na tayo dahil again, kung sila'y nandyan para lang tayo itakutin, no, sa dami nila, parang ang sagot lang doon di huwag tayo magpatakot, no? At kung meron silang gagawing kilos na yan, yung sinabi nga ni Admiral Trinidad na baka nag-undertake ng mga man-made structures, no, gumagawa ng man-made structure o kaya nag-uumpisa na, dapat ilabas po agad yun, no? Pakita agad yun sa buong mundo para na mapanood, no? Kung ano tong ginagawa nila dito sa West Philippine Sea. At yung mga ibang action po, nasa pamahalaan din po yun kung anong maaari nilang gawin. At siguro dapat pinag-iisipan na ngayon, given a particular scenario, ano yung magiging response ng Pilipinas. Okay, maraming salamat, Attorney Jay Batumbakal ng University of the Philippines. Thank you po. Welcome po. Magandang umaga.